Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin etong fake news peddler. Fake news peddler daw ito sabi ni Tony Claire Castro. Ito pong ating PCO press officer. Totoo naman talagang fake news peddler to puro fake news pinagsasabi nito Diba? Saan ba nagsimula yung pulburon video? Sa kanya. At inilabas ni Pebbles Talakera lahat ng pinaggagawa nito. Siya yung nagbida-bida dun sa kanilang mga meeting dyan po sa ibang bansa. Yan sa kanila maisog. At lahat po ng diskarte, lahat po ng plano para siraan ng gobyerno ay pinangunahan na itong fake news peddler na ito. Tapos ngayon, meron siyang buwelta kay Yusek Claire Castro. Pero bago natin pakinggan yan mga kababayan, yung fake news peddler na yan, meron lang ako ipapakita sa inyo. Okay. So dito po sa sa Tangere, mga kababayan, latest Tangere mayoral survey dyan po sa Maynila. Ito pong si former Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ay nakatanggap po ng 51% na ratings, mga kababayan. 51%. Sasabihin na naman ng mga panatiko na Yorme, panalo na kami. Hindi pa. Paano kayo nanalo? Survey lang yan Hintayin ninyo yung actual na botohan. Kasi mga kababayan, tingnan ninyo. Ang kasunod ni Mayor Isko Moreno ay si incumbent Mayor Hani Lacuna na meron pong 37%. Konti lang po yan 51%, 37%. Napakadali po niyang habulin. Baka magulat talaga kayo pagdating ng eleksyon, plakda ang inyong kandidato. Kaya wag kayo masyadong magpapanigurado. Si Isko Moreno 51%, Hani Lacuna 37%. At eto naman si Sam Versosa, ang layo, 10%. Ayan mga kababayan. So yung sinasabi nila, yung mga report na ginagawa nila na number 2 si Sam Versosa, hindi po yan totoo. Ayan mga kababayan, base na mismo yan sa Tangere. 51% si Yorme, Isko Moreno, at pangalawa si Hani Lacuna, may 37% ako. Islim lang po yung lamang na yan. Kaya baka magulat kayo pagdating ng eleksyon, tapos iiyak-iyak kayo. Sasabihin nyo, dinaya. Nako mga kababayan. Yung pong mga nagdadalawang isip kung sino iboboto ninyo, ito lang masasabi ko sa inyo. Ang iboto nyo po ay yung tapat at totoo. Iboto nyo po yung kandidato na talagang taga dyan po sa Maynila at mahal po talaga ang mga batang Manileño. Huwag po kayo boboto ng mga tao o kandidato na ang ginagawa ay ginagamit lang itong Maynila para sa mas mataas nilang pangarap. Pagdating ng araw, iiwanan na naman kayo. At huwag kayo boboto ng kandidato na yung nakapaligid sa kanila ay naninira sa gobyerno. Mga kababayan, kinakailangan po nating suportahan ng gobyerno dahil gobyerno lamang po ang sumusuporta sa atin. Yung mga naninira ba sa gobyerno sumusuporta sa inyo? Tinutulungan ba kayo pag kayo nakakailangan? Tinutulungan kayo ng mga naninira sa gobyerno? Yung mga DDS na yan? Hindi. Puro lang silang ginagamit kayo. Kaya mga kababayan, payo ko lang sa inyo. Ang suportahan po ninyo ay yung sumusuporta sa gobyerno at sinusuporta ng gobyerno. Yan po ang grupo ni Mayor Hani Lacuna. Kasi kapag ang nilagay nyo sa pwesto ay kontra sa gobyerno, nga kayo mga kababayan. Real talk lang po yan. Kaya napakalapit po ng distansya. 51 yung nangunguna, 37% si Mayor Hani Lacuna. At si Sam Versosa 10%. So, nako mga kababayan, maganda po itong balitang ito at dikit po ang laban. Kaya dun sa mga nagsasabing landslide, nako po, baka backslide ang mangyari sa inyo. Alright, so yan po yung update lang po natin sa lungsod ng Maynila. Balik po tayo kay Harry Roque. Pakinggan natin itong itong si Akla na binabanatan si Claire Castro. Kasi nga sinabihan nito ni Madam Claire Castro na ito'y fake news peddler. Alam naman ng buong mundo fake news peddler ka O nasasaktan ka na masabihan na fake news peddler, totoo naman
Halos lahat ng sinasabi mo, fake news. Pakinggan natin itong sinasabi ni Harry Roque bilang, sabi nga dito, sinopla raw si Yusek Claire Castro. Sigurado ka, sinopla mo? Pakinggan natin itong fake news peddler na ito. Maraming salamat. Kung napapansin ninyo, hindi na namin kailangan magsalita pa laban kay Marcos Jr. You're doing a great job. Hindi po pwedeng maging fake news ang dahilan ng pagbagsak ng trust at approval rating, lalo na kung ganitong katindi ang pagbagsak. Kasi po yung kulob ng Sitmura, hindi po yung fake news. Ano ka ba Auntie Claire? Ang kulob ng Sitmura ay pakiramdam. Hindi po yan mensahe na pinaprocess ng utak. Yung kulob po, resulta ng pagkagutom. At ang pagkagutom, hindi po pwedeng maging fake news. Makakaila mo ba, Auntie Claire, na ang self-rated poverty ay 52%, mahigit kalahati, gutom. Sang-ayon sa SWS Services Survey na yan, mas partial pa yan kay Marcos, yung SWS na yan, ang pinagkakatiwalaan ko talaga, pulse. So ano kinalaman ng fake news dyan? Ang sinasabi ba, yung kulog ng Sitmura ay fake news? Pero sabi ko nga, maraming salamat. Kung napapansin ninyo, hindi na namin kailangan. Okay. So, ayan po yung kanyang sinasabi. Totoo naman, fake news kayo isipin ninyo, bumaba daw ang pulse yung ratings, yung trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Bumaba daw yung approval ratings ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang tumaas lang daw yung kay Sara Duterte. Tapos yung survey na yon, kinuha yon nung mga panahon na itong si Sara Duterte ay nandun po sa dahig. Wala pong ginagawa at nakatambay lang doon. Paano nangyari na nagustuhan ng tao ang performance si Sara Duterte? Wala naman siyang ginagawa. Nandun siya sa dahig So paano nangyari? Paano nangyari na mas gusto pa yung performance ng Vice Presidente? Ang Presidente, trabaho ng trabaho, yung Vice Presidente, nagbabantay lang doon, inaasikaso yung kaso ng kanyang tatay. Tapos trust ratings, tumaas din. Paano tataas yung trust ratings? Hindi niya nga maipaliwanag kung saan niya pinagdadala yung confidential fund. Yung mga pangalan na naglalabasan na binigyan nila ng pera ng taong bayan galing sa confidential fund, walang parami ng parami. Ang dami na may Team Asim, Mary Grace Piatos, ang dami na, may mga kamag-anak na nga si Mary Grace Piatos, hindi niya maipaliwanag. So paano nangyari na mas mataas pa ang rating si Sara Duterte kay Presidente Bongbong Marcos? Ngayon, inassume na nga lang Inassume na lang na totoo yung survey na alam ko naman kalokohan. Inassume na. Kasi konti lang naman yung tao na ilan lang, 2,500. Tama naman si Tony Claire Castro 2,500. Kumpara mo sa ilan ng botante natin? Milyon. So hindi yan talaga ang Kumbaga, merong mga tao na natanong pero hindi po yan ang totoong sinasabi ng buong bansa. So, etong sinasabi ni Harry, alam niyo sa totoo lang, ito talaga magaling magbaluktot ito bilib ako rito, napakagaling magbaluktot ng katotohanan. Yung tama, ginagawa niyang mali. Yung mali, ginagawa niyang tama. Kaya, abogado talaga to talagang ito, diretso na ito sa impyerno Kasi ang galing niya magbaluktot, mga kababayan. Kaya, pero duwag naman. Ito lang naman, Harry Roque. Sige. Kung marami kang sinasabi at totoo lahat ng sinasabi mo, hindi ka fake news. Pumunta ka rito, bumalik ka sa bansa, harapin mo ang mga binibintang sa'yo, ipaliwanag mo. Hindi yung nagtatago ka dyan. Galit na galit ka sa banyaga pero humihingi ka ng tulong sa banyaga para mapagtakpan mo yung mga pinaggagawa mo dito sa Pilipinas. Diba? Ang galing-galing mo Ayaw daw niya sa banyaga. Ayaw natin magpasakop sa mga banyaga pero tumihingi ng tulong sa banyaga. Sira ulo pala to Nako, Harry Roque, lumabas ka. Magpakita ka. Pakita mo yung kung meron kang yag balls. Aso parang wala. Meron pa ba to? Meron ba to nun? Wala ata So, ilabas mo lahat ng sinasabi mo. Huwag yung tago ka ng tago dyan. Ayaw mo pakita dito sa Pilipinas, hihingi ka pa ng political asylum. Kalokohan mo. Kaya matapang ka kasi nagtatago ka dyan. Para kasi maharlo ka, parehas kayo. Yan mga kababayan. Tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa mga DDS Rubesbak. Hindi po Resbak yan. Katangahan po yan. Karuwagan po yan. Duwag po yan si Harry Roque.
na dakdak lang ng dakdak pero hindi niya kayang harapin ang mga mga nakahaing reklamo laban sa kanya. Kung talaga matapang ka, gayahin mo si former Senator Leila de Lima. Na babae yun pero hinarap niya. Ikaw, lalaki ka ba? sabi nga ng Pebbles na lakera, hindi lalaki yan, bakla yan. Wala namang masama sa bakla di ba? Kaya aminin mo na kasi. Huwag ka na magtago. Okay, so yun lang po mga kababayan. Yan po si Fake News Peddler. Na kung ano naman po ang pinagsasabi laban po dito sa ating gobyerno. At good news po mga kababayan, dito po sa survey una po si Isko Moreno. Dati pa naman kasi malakas to talaga sa social media Pero mga kababayan napakaliit na po na lamang ni Isko Moreno kay Hani Lacuna. Ilang porsyento na lang. At habang lumalapit ang eleksyon, marami po nagigising na ating kababayan. Kaya baka magulat kayo. Magulat kayo. At mang-iyakin kayo. Pagdating ng eleksyon, olats kayo. Tapos magagalit kayo. Sasabihin nyo, dinaya. Ganun po talaga. Masakit po umasa. Masasaktan lang kayo. Okay, so yun lang po. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.